Mga katambay, mga kaubayan ko, kamusta po kayong lahat? Si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kabayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong grupo po nila Atty. Torion, mga tambay. Kailangan po ito. Tama po itong ginagawa ng grupo ni Atty. Torion, mga tambay, na talagang sampahan po ng mga napakaraming kaso. Ito pong grupo po, lalong-lalo po sa pangunguna po ni Secretary po ng DOJ na si Remulla, si Boying. Dahil po sa mga napakaraming pong ginawa nito na sa tingin po natin ay napakaraming paglabag sa batas, lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulo Duterte, mga kabayan. Dahil po kailangan po yan, wag po tayong tumigil, lalong-lalo po itong grupo po nila Atty. Torion, ay wag po nilang tigilan, na magsampa ng kaso. Mga kabayan, napaka-importante po yan. Dahil unang-una, napakahirap po maging ombudsman yan. Napakahirap po, kawawang-kawawa po ang mga Pilipino pagka yan po ay naging ombudsman, mga kabayan. Nakita naman po natin, kung yung anak niya nasangkot po sa illegal na damo, wala pang 3 buwan, absuelto. Ibang klase po yan. Mga kabayan, ibang klase po pagdating po sa batas. Pagka po pumapabor sa kanila, instant, mga tambay. Grabe, ibang klase po yan. Papakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Tila maraming humahadlang sa ombudsman bid ni Justice Secretary Boying Remulla. Ipinapadisbar na siya ngayon ng Duterte Block dahil pa rin sa pagkakaaresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos maabsuelto sa ombudsman, muling sinampahan ng kaso ng Duterte Block ang kampo ng gobyerno, kabilang ang tumatakbong ombudsman na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa pagkakataong ito, disbarment case na ang inihain laban sa kalihim. This is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Bukod kay Remulla, pinapadisbar din sina Defense Secretary Gilberto Teodoro, Justice Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kasama rin sina Prosecutor Fadulion at Yusek T. sa mga sinampahan ng kaso ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos dahil sa umunoy iligal na pagkakaaresto kay FPRRD. Kung dati, kidnapping ang terminong ginagamit ng Duterte allies, ngayon, tinawag ni Attorney Israelito Torion na expulsion patungong Netherlands ang nangyaring pagkakaaresto. Nilabag umano ng mga abogado at opisyal ng gobyerno ang Canons of Professional Responsibility o ang Code of Ethics na mga abogado. Si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang petitioner ng latest case na ito. Si SOJ Remulla naman hindi na nagulat sa panibagong kasong isinampa ng Anyay Davao Group. It's not the first case he filed. He's been filing cases. Wala, expected lang yun. Sir, bakit niyo po nasabing expected? Kasi he lawyers for the Davao Group. Si Torion, iginiit na wala itong kinalaman sa ombudsman bid ni Remulla. Pero, will this block the application? Hopefully. kung pumalyaman ang application ni Remulla, kagagawan daw ito ng sarili niyang mga aksyon. Ang gusto raw ng Duterte Block at Mga tambay, totoo naman po yun eh. Expected naman po ni Remulla yon. Dahil siya po isa abogado. Alam niya po sa sarili niya yon na hindi niya po binigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na maipagtanggol man lang at maiharap siya sa hukuman ng bansa. Mga kabayan, wala pong due process na nakuha po sa bansa natin sa pamamahala po nila. Lalong-lalo po itong napakalalaking ulo ng isda rin po ito, si Gibo. Mga tambay, ang National Defense po, Secretary po. Di ba? Grabe po yan. Ginamit po ang puwersa ng militar at syempre po ang sinasabing Department of Justice. Yan, si Boying. Alam po ni Boying yan. Isa rin po abogado yan at hindi po bobo yan. Kaya alam po nagawa po nila yan. Puwersahan po nila, kinuha yan sa airport at dinala sa Villamor Air Base dahil po sila po ay nasa kapangyarihan. Kaya po nila na nagawa lahat yan umano. Hindi po ba?
Nakita niyo po ang ginawa nilang proseso? Napakaraming bidyong ebidensya. Binasahan mo ang dating Pangulo ng warrant of arrest sa cellphone lang. Binasahan mo. Hindi inaaresto mo, warrant of arrest. At pag-aresto mo, hindi mo na dinala sa korte para ipresenta mo na natanggap ni dating Pangulong Duterte ang warrant of arrest niya. Hindi po ba? Ibang klase kayo. Alam ni Boying yan. Si Boying po ay hindi po tanga at hindi po bobo at gago yan. Alam niya yung sinasampa po ni Mayor Pulong, ni Mayor Baste, excuse me. Si Mayor Pulong nga pala ay congressman. Si Mayor Baste, yung sinasampa po ni Mayor Baste, lalo-lalo po sa disbarment. Di ba? Nung una po, di ba? Ang sinasampa po nila, kidnapping. Ngayon, sama-sama na po yan. Kakasuhan nila yan. Kidnapping, disbarment, lahat po. Kailangan po nilang gawin po nila yan. Lalo-lalo po dito po sa ginawa nila. Kailangan po madisbar talaga yan. Dahil una-una, yung paggamit nila ng puwersa ng batas ay nilagay po nila sa mga kamay nila. Hindi po ba mga abogado sila? Pero hindi man lang sila nagbigay. Walang karapatan man lang kahit gahibla. Hindi nila binigyan ng karapatan pang tao ang dating Pangulo dahil po sa pamumulitika nila umano. Grabe! Di po ba? At ginamit nila dyan ang makakaliwa umano. At yun ngayon ang ginagamit nila, ang makakaliwang grupo umano para idiin na idiin ang dating Pangulo gamit ang makakaliwang grupo pa umano. At gamit ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kikilos ba yung ICC? Lagi po natin sinasabi, hindi kikilos ang ICC. Mga bayan, kung walang pera-pera yan, kailangan nila ng pera. Dahil una-una, nakasanksyon ang kanilang kaperahan. Hindi po ba? Iniipit ng Amerika ang kanilang kaperahan dahil meron silang issue ng korupsyon umano. At syempre, ang kanilang mga prosecutor, lalo-lalo si Karim Khan, ay may issue ng pangmomolestya ng babae. Hindi po ba? Ibang klase po yan, yung mga nandiyan sa ICC. Mga demonyo rin yan, umano. Demonyo rin, mga bayan. Kaya nga po, nakita nyo po, demonyo ngayon ng gobyerno natin, umano, kasabwat yung nasa kabilang panig ng mundo na mga demonyo rin pala, umano, magkasundo. At ginagamitan pa ng pera. Yata! Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, napakagaling po ng ginagawa po. Huwag pong tumigil hanggang sa makamit po natin ang katarungan. Ipagpatuloy nyo po yan. Ang tinatawag po nila ay Duterte daw po yan. Duterte. Tinatawag pa nila Duterte enforcement o kung anong Duterte pa tawag nila dyan. Ibang klase kayo. O Duterte Black. Kung ano-ano po mga tinatawag nila. Ang hinahanap po ng pamilya Duterte ay hindi Duterte Black. Katarungan! Yan ang gusto ng taong bayan. Yung ginawa niyong proseso ay hindi gusto ng taong bayan. Kidnapping ang ginawa niyo sa dating Pangulo. Tapos ngayon, ngingisi-ngisi kayo na para kayong wala kayong mga damdamin at puso dahil sa pamumulitika ninyo. Darating din naman ang panahon nyo. Hindi naman lahat ng araw at bukas ay nasa inyo. Lalong-lalo ang mga pinagagawa mo, Boying. Ang pinagagawa ni Boying kailanman ay hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Yan, yung mga sabuatan. Kasama yung kapatid niya, yung isang Remulla sa DILG. Hindi makakalimutan yan. Lalong-lalo yung aso nila. Yung aso nila umano na si Torre. Hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Yan ang nagbasa ng warrant of arrest sa cellphone niya. At yan din ang tumutulak para maisampa sa aeroplano ang dating Pangulo. At hinihila pa! Hihilahin kita! Hindi po ba? Kaya tama po yan. Hanggang sa makamit ang katarungan at makamit ang hustisya sa ating bansa na binabaluktot nila umano. Nilalagay nila sa kanilang mga kamay ang batas natin. Ibang klase. Binabali nila ang hustisya natin. At sila po ang nasusunod. Maling-mali po yan. At never natin nakita yan kay dating Pangulong Duterte nung siya po'y Pangulo. Hindi niya ginagawa na ganyang proseso ang binibigay sa kapwa natin Pilipino, lalo-lalo sa mga inaaresto. Hindi ba? Kaya nga po nakapagtatake. Pati po ang ating mga men in uniform, wala tayong nakita
na itinama nila ang proseso ng batas. At nakakalungkot, dating Commander-in-Chief, hinayaan ng men in uniform na ipamigay sa mga banyaga na walang jurisdiction sa ating bansa. Parang pinamigay mo, soberenya. Anong klaseng mga sundalo, kapulisan meron tayo sa ating bansa? Wala man lang nanindigan na hindi pwedeng dali ng dating Pangulo para ipatapon sa ibang bansa at hindi na pabalikin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Ayaw nilang pabalikin at pilit nilang ginagawa ng paraan para hindi mabigyan ng interim release. Hindi po ba? Mga kawalang hiyan ng mga taong ito. Tapos ang gagawin sa ating paglilingkod, puro pagnanakaw, pamumulitika at pangungutang. Yan ba ang binigay sa ating napakaganda paglilingkod pagkatapos nila ipatapon ang dating Pangulo? At ang ibibigay sa ating trabaho ay puro pagnanakaw sa pera ng taong bayan at pangungutang na ninanakaw din yata nila umano. Hindi po ba? Hindi po ba napakawawalang hiyan itong mga tao na ito umano? At napakadidemonyo na umano ng mga taong ito. Dahil po sa kapangyarihan at pera at may bonus pang pulburon. Mga nagpakademonyo na umano ang mga taong ito. Kaya po hanggang hindi nila natutuluyan na pabagsakin ang mga Duterte, yan po ang magiging tinik sa lalamunan nila, ang Duterte, lalong-lalo ang Vice President, na napakahirap nilang mapabagsak dahil wala pong itinatago itong baho na katulad nila na nagsisingawan ng baho nila ngayon, lalong-lalo sa korupsyon. Napakarami na nga tumatakas, nagtatago. Hindi po ba? Ang sabi nga, di ba? Wala na si Saldico. Di ba? At umuugong po at minamarites na rin ng isang Marcos senadora na wala na rin daw po umano sa bansa ang speaker. Minamarites niya. Nakita niyo po kawawalan niya nitong gobyerno na ito ngayon. Puro pagnanakaw ang issue. Kaya tama lang po yan. Kailangan po hindi maging ombudsman po yan. Hindi po kailangan maging ombudsman ng ganyang klase na lingkod bayan sa ating bansa. Hindi po kailangan. Hindi natin kailangan ng mga hudas at traidor sa ating bansa. Dapat po yan. Yan po dapat pong dalhin sa mga ICC. Huwag nang pabalikin sa bansa. Mga kababayan. Dahil doon naman ay open ang pulburon doon sa ICC. At doon po, kinukonsinti po nilang masasamang tao sa ICC. Mas kinakampihan ng ICC ang masasamang tao. Hindi po ba? Dahil mismo yung prosecutor doon ay namumulestya ng babae. Hindi po ba? Eh di sanay na sanay sila sa masasama. Dahil mismo yung prosecutor ay may mga issue ng pangmumulestya at korupsyon, pagnanakaw. Hindi po ba? Kaya bagay na bagay po ang mga demonyong politiko sa ating bansa na doon na po sila mamuhay at wag na po sila umuwi ng Pilipinas. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po mga kabayan, si Kamanong po ay hinahangaan po si Atty. Torion at ang kanya pong grupo na tinatawag pa nila na Duterte Black daw po mga tambay, itong mga hindot na ito. Tatawagin naman po natin sila. Kung ang tinatawag po ay Duterte Black, sila naman po, mga magnanakaw black ang itatawag naman natin dyan. Mga kawatan black ang itatawag natin dyan. Hindi kaya? Kung ang tinatawag po ay Duterte Black, sila naman po, mga kawatan black, mga buhaya black, di ba? Mga magnanakaw black. Hindi kaya magandang termino tawag sa kanila yan? Hindi po ba? Mga hudas black, mga taksil black. Hindi po ba mga kabayan? Dahil sanay na sanay po sila tumawag na Duterte Black. Hindi po ba? Kaya napakasarap po tawagin mga magnanakaw black, mga pulburon black, mga coke black. Hindi po ba? Yan po itatawag natin yan. Mga pulburon black. Hindi po ba? Dahil nahuhulihan po sila eh. May nahuli pa nga ro sa anak, di ba? Na high grade na damo. Di ba? Kaya nga po kung tinatawag po na Duterte Black, napakarami pong bansag naman na pwede itawag sa kanila. Hindi po ba mga kabayan? Mabuhay po kayo. Atty. Torion, mabuhay po kayo. At ang majority po ng matitinong taong bayan ay nasa panig po ninyo. Dahil hindi po natin nagugustuhan ang ginagawa nilang paglilingkod, pagnanakaw,
at sobrang pamumulitika sa mga Duterte. At grabe po ang ginawa po nila. Mahigit 3 taon, mga kabayan. Inubos lang po nila, inubos ang ating pera na walang pinatunguhan maliban lang po sa mga bolt nila umano. Kahirapan ang binigay sa atin. Kahirapan, bound sa utang dahil sa pamumulitika at korupsyon. Hindi po ba? Tayo ang sila nagpapasasa, tayo naman ay naghihirap at nagtitiis sa napakamahal na bilihin at napakataas na mga binabayaran natin buwan-buwan at napakahirap maghanap ng trabaho. Samantalang sila, kung kumuha ng pera sa atin, mga tambay, male-maleta, basura pa ang tawag nito, mahindot na ito. Umano. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Atty. Torion. Ang majority po ng taong bayan ay nasa inyo po ang suporta. Mabuhay po kayo. Hindi po kailangan ng katulad po ni Boying umano na maglingkod pa, mas mataas pa. Yung pagiging DOJ nga, problema na ng taong bayan eh. Magiging ombudsman ka pa, mahiya-hiya ka naman. Bagay, wala namang kahiya ng mga makakapalang pagmumuka. Umano, mahihiya pa ba yan? Makapal na nga. Hindi po ba? Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At yung panalangin at dasal po natin mga tambay, pag magkaisa po tayo, na isama po natin sa panalangin na maingatan po pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulo, maingatan po sila sa kapahamakan at mailayo po, siyempre po, madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo po yung magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Ingat po tayo. Bye-bye.